pagbigay ng siksik biglig umaapaw. Lamang po aming siyang nalalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Bilang pagbasa po ng dalawang salita ng Diyos, explain po tayo lahat mga kapatid. Ganito po sinasabi sa unang Timoteo 5:8. 1 Timothy 5:8, ganito po sinasabi. Ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Tingin po, Panginoon, sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Makakapunod po tayo. Ngayon po mga kapatid, nakahanda na po ba ang ating puso, ang ating mga isip, ang buo nating pagkatao, sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Ngayon po, nakahanda na po ba tayo? Ngayon po, minsan pa ay gagamitin po ng Panginoon ang ating kapatid, ang ating pastor, Pastor Romel Arnel Ventura. Salamat sa aking paring tunay na panak. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ, and test ka. Ngayon nyo lang ba narinig yung talata na yan? Ngayon lang. Kasi marami pang talata na hindi natin agad napapakinggan na para bagang kasi ang nangyari ay namimili yung mga karamihang mga ngaral. Hindi naman lahat yun. Pero ang tinitingnan ko kasi dito ay yung problema ng tao na dapat solusyonan ng salita ng Panginoon. Hindi ko yan naiisip, hindi ko natin meron pa na sa aking pagsasaliksik ko sa Google ng Bible. Iba talaga yung high-tech ngayon, Google ng Bible, meron pa rin. So announcement po muna, ang BCMC prayer meeting natin every Wednesday, patuloy na lumalago. Nagiging huhusay ang mga tagapagsalita ng Lord. Sa Miyerkules ang magpapatuloy ng Sunday School, ang kapatid na hindi natuloy ng una. Ba't nag-Sunday School na siya, di ba? Si kapatid na Kasensya. Gano'n kasi napuputol. Talagang gano'n, minsan wala yung pastor nyo, kayo yung message of life sa gabi. Ang Miyerkules ng gabi, supportan po natin to. Papaguhin natin yung sistema. Kahit nandito kami ni Pastor Emre ng Miyerkules ng gabi, kayo pa rin ang message of life. Kami naman ang supporting of the message. Supporting kami. Para kung medyo nabitin kayo doon sa magandang araw ni kapatid sa message of life, meron kami pandugtong doon ng mga pastor. Para tuloy-tuloy na ang message of life. Lahat na yan. Kaya may pastor kayo dito, wala. Ang kahilangan ng church ay ang mensahero ng Diyos na kayo na yun, ng mga mensahero. Palakpakan natin ang Lord. Happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang karawang ngayong Marso. Meron po bang may birthday? Marisa! Ha? Marisa, Sister Marisa, at saka si Liwayway. Sister Marisa and Sister Liwayway, happy birthday to you. Happy birthday to you. Praise the Lord. Talakpan natin, Lord. Dito, si Marisa Reyes. Talakpan natin ang music ministry. May hiling lang daw po yung iba nating kapatid na kung pwedeng tatlo lang talaga mo, dalawang joyful sa isang worship. O gano'n. Para kasi iniiwasan natin yung nangangawit, yung mga tuhod, yung mga may rayuma. Yung ibig rayumahim. Meron po kasi mga case sa amin Pastor Emre, kasi may nakikita kami na minsan sa tagal na nakatayo ng mga praise and worship ko, damit pumapaksa. Okay lang sana kung Holy Spirit tulad nung kay Pastor Teddy Sablay na nalangin na matagal matanda bumagsak na pag-uang ulo, di oras ng pananambasin, lubog sa ospital. Meron ganun iwasan natin. Kaya, pansinin nyo, minsan, pag nananalangin ako,
hindi ko muna agad kayo pinatatayo dahil baka kayo mangawi. Minsan maaaring makalimutan ko. Pag nakalimutan ko, tatapusin ko. Kasi ang mahalaga rito ang inyong kaligtasan, physical at spiritual. Palakpan natin ang Lord. Ang BCMC Amihan Mission Service ay medyo nakapost na naman yung ating gawain sapagkat mayroon pang kailangan gawin. Pray natin. Pero anytime naman na may manggagawa ay meron po tayong gawain doon. At tapatak po naman na ako po ngayon ay tinawagan sa Reserve Army para mag-training. Ang mga Reserve Army ni may sweldo na ng uniform ni alawas. Dagdag income din yan, ministry. At marami din kaming pastor doon na mga Reservist Army, yung ibang disya, ay hindi na nag-church ng Sunday, tinuloy niya. Sabado linggo kasi. Kaya pag-pray natin na sa Sabado ay ng hapon ay matapos na namin training para linggo ay andito ako. Kasi pag nag-closing kasi ng Sunday yun, magpapaalam po ako sa inyo. Naintindihan naman po natin. Hindi po naman tayo ganun na basta. Alam ko, tinatapos din nila ng Sabado ng hapon. So ang pilit po natin ay April, Mayo o June. Ang ating mga Sunday School teacher ay ginagayak at baka daw matuloy ng March yung project pilit ng Bible League, no? Gumayak po tayo at dahil wala pa namang date, baka daw matuloy ng March. Kaya naman tayo doon. Siguro kung nagpapatagdag sila ng pagkain at yung 300 para doon, kasagutin ko na yung pagkain ng kanin. Gusto mag-isip Pastor Henry ng ulam sa kasi si Hala isok-sok tayo. Di ba? Ang problema sa pagkain, basta yung marunong ka mag-manage sa pagkain, mapakadali ng i-manage sa pagkain. Sabi ko nga, mag-reunion tayo, sagot ko yung kanin eh. Kakinulang pa kayo. Sagot yung bagong, yung mga rekado, toyo. Kahit ano lang, maiuulam, di ba? Pag-pray natin. Pag-pray natin. Sa dilasag pa, sa Baler. Pag-pray natin mga kapatid, palakpakan natin ang Lord. Sa binasa ng ating kapatid na puting pastor, ay makikita natin na ang sino palang hindi kumakalinga sa kamag-anak. Ano yung naging, marami kasi tayong kamag-anak na nagkaroon ng konting gano'n. Hindi na tayo kilala. Hindi na tayo kinakalinga. Meron naman tayo kamag-anak na mapagkalinga. Kahit kaisa-isa niyang manok, papatayin pa niya pagka naging nantok na. Talagang gumagawa, nangungutang para mapakain ka ng may lasa-lasa. Yung pala ang gusto ng Diyos sapagkat ang sabi ng Panginoon ay yung hindi kumakalinga na sarili kamag-anak. Kamag-anak ang binanggit ng Bible eh. Hindi kapatid, hindi anak, kamag-anak. Ibig sabihin ng kamag-anak, kahit kaapelido mo lang yan, eh malayong kamag-anak, kamag-anak pa rin. Diba? Ano ba yung mga roke rito? O, kamag-anak ko, malayo man yan o malapit, pag pinutumunulo namin, panahon ng buong lahat, lahi ni Jose Roque, kapatid ni Juan Roque, eh makakapugma-pugma yan. Dahil nung unang lumatak ang mga Kastila sa Pilipinas, eh wala pang apelido yung tao, sila Lapu-Lapu, wala pang apelido. Ang nagbigay daw ng apelido yung Kastila, si Magellan, ang kauna-unahang naghasik ng De La Cruz dito sa Pilipinas. Si Magellan ang nagbigay ng apelido, De La Cruz, no? Roque, Hernandez, Del Moral, Dugan, Santos, Longalo, Reyes, mga Kastila yan, sila nagbigay ng apelido sa Pilipinas. Kaya tayo nasakop ng kanilang maling pananampalatayang Katoliko. Ang negosyo. Talatala isang tuminyo nung umahon dito sa kanya, sa Dalampasigan. Kaya mag-iingat kayo sa mga may dala ng sampung ninyo na isinasayaw-sayaw pa. Nakita ko doon niya sa may kapyo. Nakapos na sa misito. Nakasayaw-sayaw pa eh. Nanatiling bata ang Diyos. Hindi tumanda mo. Ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak ay hindi raw karapat dapat sa Panginoon. Kaya yung hindi nyo nga kamag-anak, nakakalinga nyo.
Buti may konsihala. Ano kahit maging konsihala kayo lahat para kakalingain natin lahat yung kamag-anak mo. Buti may konsihala minang na kumakalinga. Kahit hindi ka mag-anak. Kasi ang gusto ng Diyos, kakalingain mo. Amen. Kakalingain mo kamag-anak mo. Amen. Maraming nga lumalapit sa akin, nangihingi ng malaki, alam ko may bigat, yung maliit lang kaya mo. Talagang wala, nakikita ko naman hindi sa maganda dadalhin, pasensya. Sa alak dadalhin, hindi ako pwede. Sa sugal dadalhin, hindi rin ako pwede. Kaya na, dalhin niya doon sa kapakinabangan ng pamilya o ng kamag-anak. Lalo na daw sa sariling pamilya, ito. Iba yung kamag-anak, iba yung sariling pamilya. Okay lang, kakalingain mo rin yung sariling pamilya, yung kamag-anak, malayong kamag-anak, malapit ang kamag-anak niya. Ano? Apelido. Yung sariling pamilya naman, ito yung kapatid, nanay, ate, kuya, bayaw, manugang, ipag, lolo, lola, bunso. Ayan. Yan yung sariling pamilya na dapat mong kalingain. Nakakalungkot na ang number one dapat mong ikalinga sa pamilya mo, ano ang dapat mong unang ikalinga sa kanila? Pagkain ng ba? Pera? Material? Unang dapat mong ikalinga sa kanila, ang kalingain mo sila sa Panginoon. Kaya ginagawa ni kapatid na konsyata minang na hindi lang niya kinalinga basta-basta ang mga kapatid, kamag-anak, kundi unang pagkalinga ang dalhin sa Panginoon. Amen. Dahil kung wala sa Panginoon, ang aking kapitbahay, yung kapatid niya, sinaksak niya ng sinaksak. Buti mamatay ito tama. Buti bumaloktot yung buriki dito sa buto. Kung hindi, patay. Dahil, sabi ko nga kung sa nakatatanda ng kapatid, dapat nang maging makadiyos ang iyong pamilya. Dahil wala nang nakikilala ang iba sa inyo. Patay. Hindi nakapatay. Ngayon, hinuli ng pulis, nakawala. Nahuli dahil may ibang kaso. Hindi natin alam yun. Yung tao na yun ay malapit naman sa Panginoon. Nakikita ko na makadiyos. Pero dahil yung isa ring makadiyos ko, iba naman ang ginagawa, kainuman din niya yun, yun, wala talaga. Tandaan natin mga kapatid, ang pagkalinga sa kamag-anak, hindi pagkalinga ng inuman, sugalan o pasarap ng buhay, kundi pagkalinga sa Panginoon. Kalingain natin ang ating mga kapatid, kamag-anak sa Panginoon, dahil pag hindi mo yung ginawa, sila'y malaloy sa Panginoon, bukas makalawa, baka pag nakatingin na siya, sa pati ikaw sasaksakin niya, tatakain ka niya. Ganyan na ngayon ang panahon. Kaya dapat ang mga tao sa paligid natin ay ating kinakalinga sa Panginoon. Upang sila ay matutong magmahal. Sapagkat kung hindi mo sila kakalingain, ay hindi nila maramdaman ang pamamahal. Mayroong mga taong ganyan sensitive. Ginawa mo ng lahat kung siya namin na. Pilagain mo na isang buong litsong baka, hindi nabasahan. Diba? Meron gano'n. Kasi yung ginawa mo ay material. Pero subukan mong spiritual, dinadala mo sa Panginoon, pero hindi ayaw, ala ka ng pagkukulang mo. Nagawa mo ang dapat mo. Mga kapatid, ang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, sariling pamilya ay sinasabi ng Biblia na tumatalikod sa pananampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapatid, kamag-anak, pamilya, kaibigan, yun ay ginawa mo sa Diyos. Kung pinalikuran mo yung kapatid, pinalikuran mo yung kamag-anak, kaibigan, pinalikuran mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Na ang iyong misyon sa buhay, ang lahat ng tao sa buong daigdig ay gagawin mong alagad for the Great Commission of our God. Na assignment natin, ang mission natin, gagawin nating alagad lahat ng tao. Maraming nagpastor hindi naiintindihan ng Great Commission ng paggawa ng alagad ng lahat ng tao. Ang pagdidisipulo, pinipili, at hindi lahat ginagawang alagad. Lalo na yung makasalanan,
Sino may makasalanan? Yung maraming asawa na gusto nang magbago, gusto na sumunod sa Panginoon, gusto na maging single again, o kaya manatili na lang sa isa, ay hindi nabibigyan ng pagkakataon na maging alagad ng Diyos dahil iba ang panuntunan ni Satanas. Doon sila tumitingin sa kasalanan, hindi sa utos ng Great Commission ng Lord. Gawin talaga lahat. Wala na pinagagawa ng Panginoong Isus eh. Gawin mo ka lang lahat eh. Paano nga Lord may maraming asawa yun, maraming naging asawa, babaero yun, lalakero yun, tombo yun, bakla yun. Paano masusunod ang kalooban ng Panginoon kung iba yung pinapatutong ng ibang simbahan? Manrol, manrol. Ha? Hindi dapat maging alagad ng Diyos yan si Pastor Roque at si Pastor Emre sapagkat yan marunong pagkatao. Di nilalapas tangan mo, Panginoong Hesus, ang Great Commission. Ala sa totoong misyon ng buhay. Aaminin natin kapatid, walang perfectong tao, hindi kami perfecto ni Pastor Emre, makasalanan din kami. Pero pinagagawa kaming alagad ng Diyos sa taong tumupad na kautosan na kami gawing alagad ng Diyos. Sino? Yung mga tao na tumupad sa kautosan ng Diyos na kami maging alagad ng Diyos. Sino? Kilala nyo? Kayo yun. Ginawa nyo kaming alagad ng Diyos na kayo ang pagpapastulan. Kayo ang gumawa sa amin. Kayo ang nag-create sa amin. Hindi kami mapupunta rito para maging alagad kung hindi nyo pinanalangin sa Diyos, kung hindi nyo kinreate, kung hindi kayo gumawa ng sistema. Marami rin kaming ginawa. Marami pa tayong ginagawang alagad ng Diyos, pero sila talaga hindi po pwede dahil maraming dahilan pag-ayaw at walang dahilan pag-gusto. Ganun. Kaya kung tinatawag na maging alagad ng Diyos si kapatid na Achi, narinig ko kanina ang kanyang tinig. Isang tinig ng mga anghel. Talaga namang napakainang malingkod ng Diyos niya. Nakakabes. Sabi ko nga, ganun sana. Kung ganun sana ang aking naging future, masaya sana. Diba? Tama na yung single. Pwede natin. Kasi nakaka-bless yung mga taong ganyan. Naingit kasi sa magpastora, ng mga magagaling mangaral, ay talagang nakaka-bless ang nakaka-bless. Pwede natin. Mahalin ang kamag-anak, pamilya, kapatid, pinsan, pamangkin, auntie, uncle, tatay, nanay, lolo, lola, ate, kuya, bunso, pinsan, kadugo, apelido. Mahalin mo siya. Hindi lamang sa pagkalinga ng material, kundi sa pagkalinga ng Panginoon. Tandaan natin, pag hinihikay natin sa Panginoon talagang ayaw, huwag niyong kalimutan, kapatid, hindi ako nagkulang sa iyo sa pag-aagay sa Panginoon. Ayaw kong sapitin mo na dating ang panahon, kaaway mo, katugo mo, magpapatayan kayo dahil sa kapirasong lupa, magmumurahan kayo dahil sa kapirasong hinyebra, magsasaksakan kayo. Kailangan sa Panginoon tayo lagi tumingin. Away pamilya. Sa karanasan ko bilang pastor, sumakay ako sa isang away pamilya to sa nung aking metodista sa Siksikan Matanda, Talavera, magkamag-anak yun. Ano mangyari doon? Magkatubo yun yung pastor na yun nalitipat ng disip, bukas wala na rito, palalayasin natin yan. Ganun kasi, pailipat-lipat ng destino. Kaya hindi na ako sumasakay sa away ng pamilya, kundi ang Lord ang aking ipamamagitan. Kung kalooban ng Lord, ano ba kalooban ng Lord sa away niyong magkapatid? Ang kalooban lang ng Lord ang dapat natin sundin, magkasundo. Huwag kayong tumingin doon sa problema niyo sapagkat pareho kayong tumapaligod sa Panginoon kung ipagpapatuloy ninyo ang inyong away. Huwag kayong mag-away mga kapatid sa kapirasong gatas, kapirasong candy ni Satanas na sinasabi, hoy, pagka nakuha mo ang lupa ito sa mga kapatid mo, sa iyo na lahat yan. Sa iyo na. Maraming gano'n, mangangamkam ng lupa at nakalulong po na mayroon pang mga senador,
Meron pang relihiyon na walang ginawa kundi mangamkam ng lupa at priority magkaroon doon sa lupain yun ay yung karelihiyon. Umiiyak yung mga may-ari ng lupa sapagkat ini-squat ang kanilang kasi po ang ilog ay lumalaka, lumilipat, tama? Yung ilog ng Peñaranda, ilog dito, lumipat doon sa may lupa, tapos may ilog doon, ititulado yun. Ito namang ilog na hindi titulado, public land, nagkaroon ng lupa-lupa, may mga tumutubo kasi ganun talaga eh. Pinasok ng mga squatter, nagkaroon ng bahay, nagkaroon ng batas na pwede ng tituluhan yun. Yung DAR, kahit na ang problema may titulo, silang sumusuka. Yung mga tiga-DAR din ang gumagawa ng kalokohan. Dinatituluhan. Ilog yun eh. Public lang. Maraming kalokohan. At itong samahang lupa, ang agaw lupa, senador, tulungan nyo kami, sekretary ng DAR, dito sa aming kinalalagyan na kung po pwede itong aming lupain ngayon ay maging agrikultural. Isinukat, binigyan ng papel na agrikultural, dating ilog yun. Paano agrikultural? Maraming kalokohan, ang DAR, ang DENR, at ang NIA. Diba? Marami. At merong, senador, tulungan nyo kami, bibigyan namin kayo na 10 hektarya. Senador, pasok yan, lalo kardiyo. Kaya nakakalungkot. Gumagamit ng mga taong susi sa pagkakasundo-sundo pero wala pa rin doon sa magkaaway ng magkapamilya, magkapatid ay gumagamit ka na ng tao na para magkasundo ito, ginamit mo na si konsihala, si kapitan, si chair, si medyo, si general, wala pa rin. Pero kung ang gagamitin mo ang Panginoon at tumalap sa puso ng isa sa kanila, isa lang ang magbigay doon sa nag-aaway, tapos ang puso. Pero kung walang bibigay, walang magbibigay doon sa dalawang nag-aaway dahil hindi kasi, tama ito kasi ganito ito hindi, kapirasong bakod nito kahit kopi na kinuhap yung amoy ng kapitbahay, yung ebak-ebak nila na yan ganun mabuti na lang, mapagbigay yung nakakaamoy. Di pa kusog problema, di sila naman problema sa Panginoon, di ba? Kailangan isa man lang doon sa magkaaway ay pasukan ng pagbibigay ng Panginoon para matapos ang problema. Hirap mahirap aray ko rin yung mga nag-aaway pag wala ang Panginoon. Kaya hanga ako sa mga kapitan na mayroong pastor na consultant o justice. No? Hanga ako sa mga kapitan na ganyan na pinagtitiwalaan ng pastor. Kasi ang away mag-asawa, ang away magkapatid, ay hindi talagang dapat spiritual ang mamagitan dyan. Dapat pastor ang kumakausap. Dahil pagka si investigador lang iniharap mo riyan, ay maaparehong palok din sa ulo yan, sa atigasan ng kanilang ulo. Di ba? Si Jesus lang kasi ang susi ng lahat. Wala pong ibang susi sa pagkakasundo-sundo ng lahat ng tao sa buong mundo. Hindi susi ang iglesia, hindi susi ang Katoliko, hindi susi ang saksi, hindi susi ang Muslim. Wala silang susi, wala silang paraan para mapagkasundo ang lahat ng tao dahil hindi naman mag-Muslim lahat, hindi mag-iglesia lahat, hindi mag-Katolik lahat. Ang susi lang si Jesus. Pag nakilala ng lahat ng tao doon sa Great Commission na pinag-aaralan kanina at ginawa mong alagad lahat ng tao niya ng kasalanan na nagsisisi, makikilala ng lahat ng tao Panginoon Jesus. Wala nang away, walang gera. Dahil si Jesus lang ang susi ng lahat. Si Jesus ay pag-ibig. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Antayin nga natin kapatid yung ginakanta niyo kanina. Yung kay buti-buti ng Panginoon ba yun? Sapagkat sa kabila ng suliranin mo sa mag-anak,
kaibigan, o sino man, ipagpasa Diyos mo naman ito. Kasi pagka pinipid mo ang problema, hindi mo ginamit ang susi ng Panginoon para mabuksan ang iyong puso, para manahan ng Panginoon, ay hindi masusolusyonan ang iyong problema. Hindi problema inilipat ka ng simbahan dahil gusto mong makita ang Panginoon. Tandaan mo kapatid, kahit saan ka pumunta, kung may hinahanap ka, kahit saan ka pumunta, nandun ang Diyos, hindi mo napansin, nandun ang Panginoon. Nandun kayo kung siya namin ang nandun sa kapatid mo na yan, hindi mo lang nakikita. Kailangan makita mo ang Panginoon sa bawat tao na sumisimba sa Panginoon at mamumuhay ka sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Tayo po lahat ay pumigit ng line habang tayo po ay aawitan ng music team. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po na ikaw lamang ang aming kinikilalang tagapamagitan ng lahat ng bagay sa mga problema, suliranin, kaguluhan, sakit, karamdaman. Panginoon, salamat na ikaw ang pinakamatibay na gamot sa aming puso, gamot sa aming sakit, karamdaman. Pag nandiyan ka lagi, Panginoon, nararamdaman ka namin, kami bumaras, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga may sakit namin kapatid, ang Brother Rex na patuloy mong palakasin. Pasiglahin, Panginoon, naniniwala kami na ikaw nga ang dakilang doktor at manggagamot sa lahat ng uri na sakit karamdaman. Walang imposible sa iyo. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Ganon din, Panginoon, sa mga nanonood, sa lahat ng may problema, suliranin sa buhay, Panginoon, patuloy mong padama sa bawat isa sa kanilang ulunan, damdamin na ikaw lamang ang kanilang kailangan, ikaw lamang ang mga pagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema, hindi ang payo ng mga taong hindi si Kristo ang ipinapay. Panginoon, salamat sa buhay ng aming mga kapatid. Patuloy mo silang bigyan ng maayos na kabuhay, siksik din yung maapaw, at ang labis na biyaya, patuloy namin magagamit sa iyong iglesia, sa iyong banal. Patuloy mo, Panginoon, ikawal ang iyong
patuloy na makita namin, Panginoon, ang iyong kaharian, Panginoon, ay patuloy kaming mabuhay nang wala sa sanlibutan, Panginoon. Kundi sa iyong kaharian, Panginoon. Panginoon, kami ang kasamantalang maging walay, ngunit at na yung dakilang biyay at pagpapata. Maraming bagay sa Panginoon. Ito po ang kami sa mundo. Puro pasalamat sa kami sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah. Ang hindi malirik na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng pagtubos sa krus ng Kalbaryo, taglayin ninyo ito sa inyong paghayos ang mga kayo pumaroon. Ang tungkulin ninyo na sundin ang mga pinag-uutos ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, na gawin ninyo alagad ang lahat ng bansa, manatiligin tapat hanggang wakas. Ipangaral ninyo sa buong sanlibutan ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat. Sumain niyo ang kanyang biyaya at papala at kapayapaan ng puso at isipan sa kanya na mga pag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan na may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa pakikipisan ng banal na Espiritu, sa kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapurihan, kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat ng bagay mula noong una, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Panapan natin, Lord, at magkamayan po tayo bilang mga kapinsa. Kailan po nadala bigat? Ay, mamaya. Kaalis na kami. Madala mo bigat. Salamat po.